Good morning guys! Welcome back to my YouTube channel. Today po, naghihintay tayo ng nurse na dumating dito sa bahay. So, tapos na po ang ating surgery last Monday. Tuesday, nakalabas po tayo. So, tapos noon, ilang araw, sumakit ang aking kilikili guys. Tapos yung tagiliran ko sa upper. Tapos yung dito po, yan namaga yan, namula. At saka yung likod ko. So, Saturday night yun. Hanggang ngayon. Kahapon, guys. So, yun nga. Kahapon, tatanggalin na sana yung hose sa katawan ko. Ayan, pakita ko lang guys sa inyo. Ayan, nakakabit pa yan. Dito yan, dito siya naka, guys, dito. Ayan. Makakapa ko yan yung hose. Pababa yan, dyan. Tatanggalin na sana kahapon. Kaso, yun, wala pa pala guys yung nurse. So, yun, tuloy natin yung kwento natin. So, kahapon guys, yun nga, nandito yung mga nurse. Hindi nila natanggal yung hose sa katawan ko. Kasi nga may lagnat ako at namamaga ang aking yung palibot ng na-opera. Pero yung inopera sa akin, maganda siya guys. Wala siyang problema at wala siyang sakit. Ang nanakit yung palibot niya sa may kilikili. Sa tingin ko parang kulani siya. Kasi nga, nung una kasi sabi ng community nurse, huwag matakot kasi parang normal lang talagang sasakit siya na after how many days sasakit siya. So tingin ko nga, dahil nga meron pang itong hose, so tingin ko nga itong nakakaano sa akin yung hose ba na nakakabit. So yung kahapon pumunta kami ng hospital, grabe ang hirap ng dinanas ko guys. Sobrang sakit. Ang hirap talaga, may sakit talaga. Wala kang choice kundi tiisin yung sakit. Kasi para ma-drain. Kasi ang sabi sa akin ng doktor, may block some tissue. Nag-block yung some tissue inside. So yun, namaga siya. Pati likod ko. Hindi ako pwedeng ubuhin kasi masakit siya pag umuubo. Masakit na sa sikmura. Tapos yun nga, inano nila, sinipsip nila. Habang yung malaking hiringgilya pinadaan dun sa hose. Tapos yung doktor ang nagsisip-sip. Tapos yung nurse naman ang nagpipiga nitong kung alin may part na namaga na masakit. Yun ang pinipiga niya talaga para lumabas yung siguro mga liquid. Ayun, paulit-ulit na ganun. Yung malaking hiringgilya, ng water, papasok sa sa hose. Sa katawan ko, ramdam mo, pumapasok sa katawan mo, medyo masakit. Yung pag-hit-hit, hindi na masakit. Yung pag-sip-sip dun sa tube, ay dun sa hose ng hiringgilya. Ang masakit talaga. Habang sinisip-sip yun, talagang dinidiinan ng nurse kung saan may parting na maga. So, first time kong maka-experience ng napakasakit. Sobra. Ayun. Pinagdarasal ko lang na sana maging okay na. Sabi naman doktor, pag natapos yun, magiging okay na ang aking giginhawa ang pakiramdam ko. Pero, tas may antibiotic na binigay sa akin, nakain na ako hapon ko, tsaka ngayon. Grabe talaga kahapon yung dinanas ko para akong mahimatay. Para akong mawawala ng ulirat guys. So, sakit. Tiniis ko talaga yun. Yan, talagang hinaan ko lang, isinisigaw ko lang siya. Talagang ang paa ko talagang nagpapagpagan. Sobrang sakit. Ang hirap magkasakit guys, kaya ingat-ingat kayo guys. Alagaan niyo yung sarili niyo na huwag magkasakit talaga. Pag nandiyan sa katawan niyo, ang hirap. So ngayon, grabe yung naranasan kong hirap kahapon, sakit. Tapos, ngayon, naghihintay ako ng nurse na naman para i-drain itong nasa vacuum bag. Pero nakakatawa din naman yung hospital kasi may pabag sila. Ito guys. Ganito, nasa loob siya. Ayan. Diyan na pupunta yung drain. Tuloy na natin guys yung ating usapan kanina. Ayun, dumating ang nurse, 10 na, mag 10:30.
ganun. Ayun na. Chinek niya yung aking drain. Tapos, nasa 28 ml today. Tapos, inas ko kung kailan matatanggal yung sa katawan ko. Sabi niya sa ano na, sabi ng doktor, doon sa breast center, sa follow-up check ko. So, sa 26 yon pag tinanggal yung stitches ko, siguro isasabay na rin itong pagtanggal ng hose. Pero sana naman pinagpipray ko talaga na gumaling na itong masakit sa katawan ko at hindi na siya mamaga. Sana madala siya ng antibiotic kasi ayoko na danasin yung dinanas ko na kahapon ng sobrang sakit. Namamayat na tayo, namumutla na tayo. Hindi tayo guys pwedeng lagay ng kung ano-ano sa mukha. Bawal. Mga pahid-pahid, kahit lipstick. Yan. Bawal din maglagay ng mga metal sa katawan, mga earrings. Kasi nakaka-block daw yun ng bending. Yun. Ay, ang hirap. Tapos bukas guys, pupunta rin ulit dito yung nurse. Habang nasa katawan ko pa itong hose, araw-araw pang pupunta yung nurse, pero nag-iwan siya ng pan-tape at saka mga ghost pad para at least kasi mainit daw ngayon pag nabasa yung yung pads ko sa katawan, yun pwedeng ako ang magpalit. So yun guys, bukas meron akong targeted therapy. Diyos ko Lord. Tapos daladala ko itong bit-bit ko na naman itong hose ko sa katawan. Tapos mag-isa na lang akong pupunta ng hospital. Sabi ko kaya mo ako na lang. Kasi rin ako na lagi siyang bit-bit ko sa hospital. Kaya ko naman, mahina lang ang katawan ko. Kaya ko naman maglakad dahan-dahan lang. Yun, alas 10 yung appointment ko sa chemotherapy center. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung targeted therapy. Akala ko 6 session lang. Sabi naman nila 18 daw pala. Pero ayoko na mag-ask sa doktor. Bahala na sila. Sila naman nakakaalam nun. Bukas kasi pang 7. Wala na akong ibang appointment. Hindi ko lang alam sa 26. Pag follow-up check ko, kung bibigyan na nila ako ng another appointment sa targeted therapy. Thankful pa rin ako kasi nakakain ako. Magana pa rin ako kumain guys. Thanks God. Nakakatayo naman ako. Nakakalakad naman ako. Pinagpipray ko na mawala na talaga yung sakit-sakit sa katawan ko. Hirap magkasakit. Ang hirap talaga pag nasa katawan niya na. No choice na. Pag nakapagka-doktor na kayo, talagang dire-diretso na yun. Mahirap talaga ang cancer, hindi biro. Ako noon, mga trangka-trangkaso, baliwala sa akin yan. Kahit lagnatan ako, baliwala sa akin. Pero iba nito nung magka-cancer ako. Ang hirap. As in. Hey guys, bye-bye. Yan ko na ito. Yan ko na ito mga to. Yan ko na guys. Oh. Masakit. Hi guys, dito ako ngayon sa hospital. Ayan. Before second floor, today is third floor. Change to third floor. Tracy. 3E. Good morning guys. Alam niyo ba, napaka-excited ko ngayon kasi kahapon na-approve na yung clearance ng aking bunso sa kanyang travel papunta dito sa Hong Kong. And yun nga, then nag-set ng interview on DSWD. So
ikaw ang pamimiliin kung anong oras ang gusto mong interview. So, napili ng anak ko ang 5 PM. So, yun guys, nagpa-interview sila sa DSWD. And, kailangan din pala ng parents. Kasi kung wala ang parents sa interview, hindi rin siya mabibigyan ng clearance kahit na-approve siya. So, yun guys. At, tinawagan ako ng anak ko. Kahit mabait yung nag-interview, kahit daw video call. Kasi hindi ako makapasok noon sa Google Meet na pinasang link ng anak ko para maka-join sa kanila sa interview. So yun guys, binidyo call na lang nila ako. Mabait yung nag-interview guys, awa ng Diyos. Tapos naman, ayun nga kagabi, yun, dumating na yung clearance niya to travel, yung certificate niya na hard copy na rin ng anak ko. Yun guys, tuloy na bukas ang flight ng mga anak ko. So I'm so excited, I'm so happy. Pinag-pray ko talaga to. Wala naman ako nararamdaman. So under observation ngayon, wala naman ako nararamdaman sumakit kasi nawala na yung sakit ng likod ko guys. Nabawasan na talaga, wala na yung ilalim ng yung sa may parang gilid ng sikmura, nawala na rin. Pero sobrang hindi ko lang talaga maitaas yung aking ngayon braso. Hindi ko maitaas ang aking kamay dahil na rin doon sa ginawa sa akin sa hospital na mag-follow up check-up. Nung uwi ko ng bahay, yun ang naramdaman ko na kumapal yung taas ng tagiliran ko ba ng kilikiliwan siya maramdaman. Yun, parang nanigas siya. Nag-tight talaga siya. Siguro, pabalik naman yung sa dati pag na-therapy ako. And, yun nga, wala na akong lagnat. 2 days na akong hindi nilalagnat. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. Ibig sabihin, gumaganda yung condition ng katawan ko. So, pero yung nurse, sabi niya, obserbahan muna natin kung ano man. Kasi nga, bakit kumukunti? Siguro normal na rin naman. Kaya siguro ganito yung feeling ko kasi nga nakakabit pa sa katawan ko itong hose, hindi pa matanggal-tanggal. So, sana walang maging problema para tuluyan na siyang matanggal. Kasi sa Monday, guys, check up ko na sa hospital, follow up check up ko. And sana matanggal na yung hose. Talagang ito yung pinupipray ko lagi na maging okay na itong katawan ko. And guys, I'm so excited. Ngayon, nakafocus ako sa pagdating ng mga anak ko, guys. Ayan. Bukas, yung hipag ko ang magsusundo sa kanila. Tapos hatid na lang dito sa village namin. Maglalakad ako doon sa pababa, sa may bus stop para sundayin sila. Thank you so much, Lord. Napakabait ni God, guys. Napakabait ng Diyos. Talagang nothing impossible sa Panginoon. Magtiwala lang tayo, mag-pray lang tayo. Grabe, sobrang pasasalamat. Wala akong sabi ngayon kundi sobrang pasasalamat. Siya nagplan lahat ng ito. Binigyan niya ako mabait na amo. Siya lahat talaga. Hindi ko akalain na makakarating dito ang mga anak ko. Yun. Nakakaiyak. Pero ayoko nang umiyak, guys. Sobra. Lagi na lang ako umiyak. Masaya man o malungkot o masakit. Umiyak. Kaya walang maiyak ngayon. Gusto ko lang happy talaga. Thank you sa inyo, guys. So, walang sawang. Alam ko na may nagpipray para sa akin. Alam ko nagpipray kayo para sa akin. Para sa aking kagalingan. Have a good day, guys. See you in my next video.